Ang media network ng dating senador at bilyonaryong si Manny Villar ang may hawak na ngayon ng Channel 2 frequency na ginagamit noon ng ABS-CBN. Pangamba ng isang media law expert, baka raw magamit ito sa politika lalo na ngayong mag-e-eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Ang bilyonaryo at dating senador na si Manny Villar na ang magte-take over sa Channel 2 at Channel 16 na dating hawak ng ABS-CBN. Pinayagan sila ng National Telecommunications Commission. Base sa dokumento ng NTC, binigyan ng Provisional Authority ng Advanced Media Broadcasting System o AMBS para mag-install, mag-operate at mag-maintain ng digital TV sa Metro Manila at Mega Manila gamit ang Channel 16. Pagkatapos ng technical evaluation, pansamantalang inassign na rin ng NTC sa AMBS ang Channel 2 para makapag-simulcast hanggang sa 2023. Dumaan daw yan sa konsultasyon sa DICT at legal opinion mula sa DOJ at sa Office of Executive Secretary. Balikan natin ang mga nangyari. January 21, 2019, ipinasa ng Kamara at Senado ang panukalang batas na i-extend ng 25 years ang franchise ng AMBS. Nag-ooperate yan ng isang FM station. Makalipas ang mahigit 2 buwan, hindi ito napirmahan ni Pangulong Duterte hanggang sa mag-lapse at maging ganap na batas. Aprobado yan sa Kongreso. Noong 2020, binawi ng NTC ang frequency na ginagamit ng ABS-CBN kabilang ang Channel 2. Nang sumunod na taon, ibinenta ang AMBS sa Planet Cable, kumpanyang pag-aari ni Manny Villar. At ngayong 2022 nga, mapupunta na kay Villar ang Channel 2 at Channel 16. Ang isang media law expert, tila may ibang naaamoy sa nangyari. Para siyang isang midnight appointment na malapit nang matapos yung administration, bigla na lang magbibigay siya ng ano-anong frequencies at kung ano-anong pabor sa kanyang mga kaalyado. Matatanda ang dati ng sinabi ni Pangulong Duterte na kung tatakbo ulit si Manny Villar bilang Pangulo ay susuportahan niya ito. Ngayon, nakaupong senadora si Cynthia Villar habang kumakandidatong senador naman ang anak nilang si Mark Villar. Maaaring gamitin para pagkakitaan dahil maraming gustong mangampanya. Alam naman natin lahat na kandidato yun pong anak ni Manny Villar para sa Senado. Tiyak na magagamit yung Free TV Channel 2. Bukod sa Channel 2 at Channel 16, pinagamit na rin ang Channel 23 sa Aliw Broadcasting Corporation at Channel 43 sa Suarasug Media Corporation o Sunshine Media Network ni Pastor Apollo Kibuloy, kilalang kaalyado rin ni Pangulong Duterte. Git naman ng democracy.net.ph, tila nakalimutan din ng NTC na ipaalam sa publiko ang mga available frequency. Transparency is always important, especially we're talking about Philippine patrimony here. Spectrum is patrimony, meaning it is pag-aari ng Pilipino, di ba? Mm-hmm. And therefore, whoever uses them exclusively, we, the citizens, have a right to know who is using them exclusively. Depensa ng NTC, ang AMBS, Aliw at Suarasug ang unang nag-apply para mag-operate ng digital TV pero ngayon lang nagkaroon ng bakanting frequency. Dumaan daw ito sa tamang proseso at nagkaroon din ng formal na pagdinig noon pang 2006. We got positive response. Considering also na radio frequencies are limited public resource and they should be used for public good and public convenience. When you apply, you do not, tulad yan, you do not specify kasi the frequency. Kung may available, yun ang pwede. Wala pang sagot ang kampo ni Villar ukol sa paggamit ng frequency. Sa ngayon, ang malinaw, malabo na raw mabawi ng ABS-CBN ang mga nawala nilang frequency. Makakakuha ng franchise next Congress, so magiging 2022 ang case number niyan. Plus sa pilahan, medyo malayo-layo na siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.